Ano po differences and similarities ng Xiaomi Redmi Pad 2 Wi-Fi and 4G LTE versions? Okay, so ang tinatanong niya is all about this tablet na nakaharap sa atin ngayon, no? This is the Redmi Pad 2 and actually itong sa akin is yung Wi-Fi version and kaya naman Wi-Fi version yung napili ko kasi hindi naman talaga ako naglalagay ng SIM sa mga tablet ko and if ever nadadaling ko siya sa labas, no, i-hotspot ko nun siya sa phone ko. And so ngayon sa differences, no, unahin na natin yun kasi isa lang naman yung difference nila and that difference is yung 4G version, meron siyang SIM slot. And itong Wi-Fi version, wala siyang SIM slot. Pareho silang merong micro SD slot. So, parehong expandable yung kanilang memory. And of course, it's a given na mas mahal yung 4G version compared sa Wi-Fi version. Yun main difference nila. And I'd say everything else is the same, no? Regarding sa similarities, sige, isa-isahin natin. Una, yung kanilang processor is both na Helio G100 Ultra, which is a capable chipset, especially sa price point niya, no, na budget-friendly na tablet. Battery efficient and then reliable na rin siya. Good siya sa mga casual games like ML, Codem, Roblox, etc. And kung gagamitin mo siya pang school, pang edit ng mga documents, pang video calls, etc. Yan, maganda rin siyang option. And then another thing is 11 inches yung kanilang screen size, so malaki yung screen size. So, maganda manood dito kasi vibrant din yung kanyang colors, no? Kahit hindi siya AMOLED screen, maganda siya panoorin. And maliwanag din yung kanyang screen. Tapos, meron silang 4 na speakers. Yan, tigda-2 sa mga sides. And yung speakers nila is Dolby Atmos speakers na rin, no? Kaya maganda mag-sound trip dito sa tablet na to. Tapos, sa camera, pareho rin sila ng camera. Sa harapan, 5 megapixel na camera. And then sa likod is 8 megapixel na camera. Yan. And yung camera nila, kahit mababa yung megapixel count, is maganda naman din yung quality. So, clear yung mga shots na makukuha mo as long as maganda yung lighting condition mo. So, kanyang battery, malaki na rin, 9,000 mAh, so matagal-tagal siya malobat. And then, I'd say na isa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang mahaba na software support. Kasi, yung promise ng Xiaomi dito is up to 5 major Android updates. So, right now, naka-Android 16 na siya, HyperOS 3.0. And ang support niya is up to Android 20. Kasi nung na-ship out is Android 15. And tapos yung kanyang security patches is up to 7 years. So, supported to until 2032. And isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito, if bibili mo siya ngayon, matagal-tagal mo siya magagamit since matagal yung kanyang software support. So, kung interested ka rin po sa ganitong tablet, isang sa akin is Wi-Fi version, no? And dyan ko siya nabili sa Yellow Basket. Check mo na lang po dyan para same quality and legit store din yung mapagbilan. And so, yun lang. Sana nakatulong tong video. If you have any other questions, just let me know in the comments and follow for more tech content.